Hindi ako makatulog ngayong gabi. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot, kaba, o isang bagay na hindi ko pa kayang ipaliwanag. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga nangyari kanina sa bar. Mga tunog na hindi ko kayang ipaliwanag at mga pangyayaring hindi dapat nagaganap. Bakit ako? Bakit ngayong gabi? Pangalawang linggo ko pa lang sa trabaho sa bar na ito. Isang maliit pero sikat na inuman sa Maynila. Karamihan sa mga customers, regular na. Mga empleyadong gusto lang mag-relax pagkatapos ng trabaho. May ilang estudyanteng palihim na nag-iinom at syempre, may mga taong galing sa iba't ibang lugar na natutuwa sa classic, luma, ngunit nostalgic na tema ng bar. Sabi ng manager namin, dati raw itong motel. Hindi ko masyadong binigyan ng pansin noong una. Pero ngayong naiisip ko, parang may kakaibang enerhiyang bumabalot nga sa lugar na ito. Normal lang naman ang shift ko kanina. Maraming tao pero hindi sobrang toxic. Kasama ko sina Marlon at Tasha, mga katrabaho ko. Magagaan naman silang kasama, lalo na si Tasha na parang ate naming lahat. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, nagsimula nang magsiuwian ang mga tao. Isang grupo na lang ang natira. 3 lalaking mukhang may tama na pero mukhang ayaw pa namang umuwi. Naging maayos naman sila hanggang tuluyan na rin silang nagpaalam. Pagkatapos nun, sinara na namin ang pinto. Puno ng baso ang mga mesa, may kalat sa sahig at may ilan pang bote ng beer sa gilid. Nagkanya-kanya na kami ng gawain. Ako ang naglinis sa counter, si Tasha sa tables, at si Marlon naman ang nagpunta sa stockroom. Hindi nagtagal, bumalik si Marlon na hawak ang tiyan. Mukhang masama ang pakiramdam. Pre, uwi na ako ah. Sobrang sakit ng tiyan ko. Anya. Siyempre pinayagan siya ni Tasha. Pagalis niya, ako ang naiwan para tapusin ang mga dapat gawin. Nagalok si Tasha ng tulong, pero sabi ko kaya ko naman. Ang kulang na lang kasi ay inventory check sa basement cooler. Pagbaba ko sa basement, saka nagsimula ang hindi ko makakalimutang karanasan. Tahimik sa basement. Ang ilaw dito, dilaw at mahina. Parang kahit anong oras ay bigla na lang mawawala ang ilaw at matatakpan ako ng kadiliman. Maliit lang ang lugar. May ilang lumang kahon sa gilid at ilang bote ng alak na hindi pa nabubuksan. At syempre, ang 2 malalaking freezer na ginagamit namin sa bar. Nilabas ko ang listahan ng inventory at sinimulang tingnan ang laman ng freezer. Maya-maya, may narinig akong kakaiba. Sa una, mahina lang. Isang tunog na parang paghinga ng isang taong pagod na pagod. Napatingin ako sa paligid ko, pero wala namang tao. Itinuloy ko ang pagbibilang ng laman ng freezer. Pero
maya-maya, narinig ko ulit ito. Mas malakas, mas malinaw. Parang isang babae. Parang humihingi ng tulong. Napaatras ako. Pakiramdam ko, pumikat ang dibdib ko. Nilunok ko ang takot at sinubukan kong kalmahin ang sarili ko. Inisip ko na baka may dagalang. Pinilit kong tapusin ang inventory, pero ilang sandali pa lang, biglang may isang matinis na sigaw na pumuno sa buong basement. Napatalon ako at tumama ang likod ko sa pader. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako paakyat. Iniwan ang lahat sa basement. Pagdating ko sa taas, hingal na hingal ako at nanginginig pa ang mga kamay ko. Maya-maya, biglang tumugtog ang speakers. Isang lumang kanta. Mahinang piano sa umpisa. Kasunod nito ay isang babaeng parang umuungol o parang yung sigaw na narinig ko sa basement. Napatingin ako sa paligid. Wala akong kasama. Sinilip ko ang jukebox pero nakamute ito. Wala ring nakakonect na phone sa speakers. Pero tuloy-tuloy lang ang kanta. Sinubukan kong hanapin ang pinagmula ng tunog. Pero bago ko pa magawa, biglang naputol na ang tugtog. As in putol. Wala man lang fading. Parang pinatay ng biglaan. Lumabas mula sa CR si Tasha. Mukhang nagulat pa nga siya nang makita ang mukha kong namumutla. Halata mo sa mukha niya ang pag-aalala nung tanungin niya ako kung okay lang ako. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero sinabi ko ang lahat ng narinig ko, pati na rin yung kanta. Napatingin siya sa akin saglit, tapos bigla siyang ngumiti. Pero hindi yung tipong nang aasar. Ngiti na parang may ibig sabihin. Alam rin pala niyang tungkol doon. Hindi ko maintindihan, kaya tinanong ko si Tasha kung ano yung narinig ko. Huminga muna siya ng malalim bago sumagot. Ayon kay Tasha, ang pinagtatrabahuhan nga namin ay dati raw motel bago naging bar at may isang babae raw na nawala rito. Ayon sa kwento, ilang dekada na ang nakalipas, isang babaeng nagtatrabaho sa motel na to ang hindi na nakita pa. May mga nagsasabing tumakas siya, may ilan namang naniniwalang pinatay siya. At may mga chismis noon, may mga nakakita raw ng dugo sa basement, pero ang katawan hindi kailanman natagpuan. Inisip ni Tasha, baka ibinaw nito sa ilalim o baka inilagay sa freezer. Kinilabutan ako. Ngayon nasa bahay na ako, pero kahit anong gawin ko, hindi ko maalis sa isip ko ang mga nangyari. Paulit-ulit kong naririnig ang sigaw sa utak ko. Kahit ipikit ko ang mga mata ko, parang nakikita ko ang madilim na basement, ang bukas na freezer, ang wala, pero parang merong nakatingin sa akin. Napagdesisyonan kong i-check ang cellphone ko. At doon nakita ko ang isang voice recording. Hindi ko maalala kung kailan ko to ni-record. Pinindot ko ang play button. At sa una, wala naman tunog. Tahimik. Pero matapos ang ilang segundo, narinig ko ang isang mahina pero malinaw na sigaw. At sa dulo ng recording, may narinig akong bulong.
mahina at malinaw.